yung fear na anytime you could be arrested. Right now, there's a growing fear among undocumented immigrants na anytime you step out of the house, pwede kang arestuhin. Hindi ka secure. Kahit anong trabaho na lang tatanggapin nila. And of course, they're not protected. Ng benefits, baka magkasakit. Kapag nagkasakit ka, you have to pay out of pocket. Napakamahal nun. And then of course, yung iba, nasisira ang family. Dahil hindi sila makauwi ng matagal. Marami naman kasing pathway to legalization. Yun nga lang, hindi siya ganun kabilis. When do you advise a client to just go home? Umuwi ka na. Hello mga kasama sa URL. Ngayon, ang kausap ko ay isang Filipino immigration lawyer, but not just any immigration lawyer. This guy is a board-certified immigration lawyer sa State of California. Nako, I'm sure we want to hear from him kung ano ba ngayon ang sitwasyon as far as Filipino immigrants here in the US. And really, ano bang probabilidad na yung mga nagnanasang makarating dito, makakarating dito ng legal? Okay, let's learn about the pitfalls as well as the success stories of immigration here in the US of A. Welcome to you, Attorney Ed Alan Lindain. Here in America, it's how do you pronounce your name here? Lindain. Lindain. iba. Oo nga. Oh, welcome to URL. Maraming salamat, Luch. Maraming salamat. Anyway, first question talaga is how long you've been an immigration lawyer, especially a board-certified immigration lawyer. Ako yung naging isang immigration attorney noong 2006. That's when I passed the California bar exams. And then, noong 2022, ako yung naging board-certified immigration specialist by the State Bar of California. So, anong ibig sabihin ng board-certified? Well, ibig sabihin lang nun is among the immigration attorneys dito sa Amerika, nagkaroon na ako ng medyo malawak na experience sa pag-handle ng ibang-ibang aspeto ng immigration law at nakapasa rin ako sa certification examination. So there is a board certification exams given by the State Bar of California na ating napasahan. And then yung mga ibang requirements ay naisubmit na rin natin, sinabi nilang, okay, certified specialist ka na. In short, expert ka na. So I have the perfect person to talk to when it comes to immigration. Alam mo, alam na mga Pilipino ngayon na naghigpit ang immigration dito sa Amerika with the policies of US President Donald Trump, no? How hard is it really now to become a green card holder, which is yan ang pangarap ng maraming mga Pilipinong gustong mag-abroad, particularly sa US. Siguro magandang ilagay natin sa tamang konteksto, ano? Unang-una, yung immigration laws, hindi naman yan nagbabago. So, regardless of kung sino ang ating presidente, yung Immigration and Nationality Act is still stays the same hanggat walang amendment. Siguro ang kaibahan lang ay may heavy focus ngayon on vetting, pagsusuri o pag-iimbestiga kung yung isang taong nag-a-apply ng immigration benefit ay karapat-dapat ba. So kunyari yung dating standard, anong nagbago, anong humigpit? Magbigay ka nga ng specifics. Well, hindi naman kaila sa mga viewers natin na ngayon maraming aspeto ang chine-check. So halimbawa kasama na sa pagsusuri yung social media. So, tinitignan nila kung nagkaroon ka ba ng mga affiliations dun sa mga organizations na kinoconsider na medyo risky o mga organizations na may mga terrorist inclinations. Terrorist. Oo. So, syempre, maingat ngayon ang gobyerno natin. So, kailangan nilang suriin talaga yan. Kasi dati, napakaluwag eh. I mean, tapos nabalitaan pa namin yung open border, di ba? Like yung mga galing sa Mexico, tsaka South Americans, di ba? Lahat sila libreng-libreng tumawid ng border into the US at napakagaang ng mga, di ba, ng vetting. Kumbaga, pwede kang mag-declare lang na refugee or ano ba yon yung Asylum. Asylum, yan. Pasok ka na kaagad. Ang impression ng marami, ang swerte naman itong mga South Americans.
I mean yung South American countries kasi sila tatawid lang ng border, okay na. Samantalang yung mga Pilipino, mulat sa pool, ang impression is pahirapan makakuha ng Ng either visa. work visa or worse, green card, 'di ba? Yung mga gano'n. Well, kasi, siguro ilagay din natin ulit sa proper context ano, yung past administration pinanindigan din nila yung pagiging miyembro natin ng international community at yung adherence natin dun sa principle ng, pagbibigay shelter sa mga tao na nanganganib ang buhay Mm, doon sa mga bansa nila na may internal conflict. mm. Kasi as a member of the United Nations and signatory to different international treatises, kino-consider natin na pwede tayong maging safe haven Mm. kung sakaling may Yung mga Amerika, you mean? ang Oo. Amerika. Yeah. Kaya, dati 'pag may dumating na nangangailangan ng shelter or haven dahil nga dun sa internal conflict sa bansa nila, tinatanggap natin at ina-allow natin na mag-seek ng asylum o pumasok as a refugee. Mm, Hindi naman nabago yun, ino-honor pa rin natin yun ngayon, pero ngayon medyo naghigpit dahil nga ang pananaw ng current administration is naabuso yun mm, or, ah, hindi naman talaga tayo dapat mag-open sa lahat, na siyempre kailangan munang bigyan ng focus yung ibang ibang aspeto ng immigration bukod dun sa asylum at pagkuha ng refugees. And then of course, hindi naman lingid sa kaalaman ng ating mga viewers na may mga certain countries ngayon na considered o kino-consider na dangerous, yes. para sa US sovereignty or US safety. Kaya may mga specified countries na sinasabing, "Oh, hindi kayo talaga puwedeng pumasok." Hindi na tayo Kahit kasama dun? hindi tayo kasama dun, yun ang Okey. maganda So, dun. safe Hindi naman. naman tayo kasama dun, hindi Oo. kasama ang Pilipinas dun. Pero is safe ba rin? I mean, is it safe to say that immigration for Filipinos, I mean, to the US is more difficult now? Well, I would say that the difficulty lies in the ever-changing policies. Siguro, in my personal opinion, hinahanap pa ng administration 'to yung tamang polisiya o tamang pamamaraan. For Filipinos, actually, Yeah. we have a variety of experience, isang spectrum 'yan, isang napakalaking spectrum. Oo. Maraming Filipinos na pumapasok dito on a professional capacity. Yes. Alam naman natin na ang mga Filipino nurses talagang gustong-gusto 'yan ng Ayun, mga eh. ospital dito sa Amerika, Yun ba yung talagang open na open ng US sa okey? mga So, gano'n? gano'n pa rin, marami pa ring ospital ang nagpepetisyon ng mga Filipino nurses. Mhm. Medyo bumagal ang proseso because of a lot of factors, pero pupuwede pa rin silang makarating. Okey. Kasi preferred sila, dahil unang-una, alam naman natin na ang mga nurses natin ang galing niyan Of course. magtrabaho, TLC, tender loving tender care. loving care, hindi mareklamo. Tapos, may mga bedside manner, Right. 'di ba? And then they're very much qualified, napakaganda ng training na pinagdaanan nila sa Pilipinas, yung level of education na na-achieve nila sa ating mga nursing schools. Talagang the best, world class. So nakakarating pa rin sila dito. May mga ibang professionals naman, halimbawa mga accountants, mga teachers, Mm. mga lawyers, mga doktor, puwede pa ring dumating. Pero nagkaroon lang ng konting changes sa H-1B or working visa policy. Ano yung So, change tulad ng pag-i-impose ng $100,000 sa employers? sa mga employers na kumukuha ng H-1B. So that makes it very hard. It makes it quite difficult because employers now are a little bit discouraged Siyempre. dahil napakalaki nun, So 'di ba? 100,000 ang kailangan bayaran ng employer na gustong kumuha ng H-1B professional professionals, yung na tinatawag na worker, H-1B visa visas. holders. Ang advantage niyan from the point of view of the US government is it would give employers or sorry, it would give local workers the opportunity na magkaroon ng mas maraming job offer kasi hindi Right, maaagawan ng trabaho right, ng, right. galing sa ibang bansa, Oo. 'di ba? Kaya lang, from the point of view naman ng employers,
lumiit yung kanilang pool ng employees. Oo. Kasi hindi naman kayang i-supply ng local workers yung demand. Local workers meaning mga Meaning mga Amerikano. US citizens at Oo. mga green card holders. Yes. Hindi naman kayang i-supply yung lahat ng demand. I And see. then of course, may mga jobs na highly specialized. So halimbawa, yung mga IT jobs Yeah. sa Silicon Valley, di naman kaila sa atin na ang magagaling talaga sa IT ay yung Mga ating Pinoy. mga Filipinos or mga Indians. Yes. Di ba? Mga galing sa India. So ngayon, dahil dun sa $100,000 na additional cost Oo. sa employer, Oo. maraming employers ayaw nang kumuha ng foreign workers. $100,000 per worker Per yun, worker. So kunyari, if a company is planning to Mhm. hire, say, let's just say 30 Filipino IT workers, imagine sa 100,000 times 30 yun, 3 Oo, million 3 million. kaagad. Yeah, kaya it's So my God. discouraging for the employers. Mm. Yung dating administration naman, ang polisiya nila is based on the reasoning na kailangan natin ng infusion ng foreign workers kasi yung specialization nila helps us. Oo, 'Di matututo ba? rin, 'di ba? Matututo tayo, Oo. 'di ba? Yes. From them, and then it would enrich yung market, Yeah. yung employer capability. So magkaiba ng focus. Mm. So minsan mahirap talagang sabihin kung, mali ito, tama 'to, mali Tama ito. rin. Yung nurses halimbawa, yun din ba kailangan din ng 100,000? Hindi, hindi. O bakit yun? Ang mga nurses kasi, iba yung kanilang pathway to come here as opposed to din sa mga ibang professionals. Yung mga nurses at mga physical therapists, Yes. meron na talagang congressional mandate na may kakulangan ng nurses at Ah. for PTs sa Amerika. Nang dahil doon, marami silang mga exemptions. Mas mabilis relatively ang pagpoproseso I sa see. kanila kasi nga may shortage. Okay, now we move on naman from the professions. We move on to yung family Family. petitioning, 'di ba? Alam ng mga Pilipino yung Mm. word na yan. Pinetition ka na ba? Ganyan. Ano ng bagong policies in regard to petitioning of family members? Well, ganun pa rin kapareho ng dati. Ang mga US citizen puwedeng kumuha ng kanilang asawa, ng kanilang anak, ng kanilang magulang. Ang mga green card holders puwedeng kumuha ng asawa at ng mga minor na anak. Okay. Oh, ang US citizen pala puwede rin kumuha ng kapatid. So, Oo. ganun pa rin naman, hindi na pa rin nagbabago. Pero ang processing lang medyo bumabagal. Bakit nga? Maraming factors, eh. I would say, well, isa sa factor is alam naman natin na at the beginning of this administration, nagkaroon ng layoff ng mga employees ng federal government, Oo. 'di ba? Right. Yung Doge. In DOGE. So, because of the layoff, siyempre kumonti ang nagtatrabaho, 'di Tama. ba? And then nagkaroon pa tayo ng extended, government shutdown. Yes. Oo. So, nakadagdag din 'yan sa factor. Right. And then yung ever-changing policies sa loob ng Department of Homeland Security and Department of State. Dahil may mga policy changes, medyo bumagal din. Mm. So, ang kagandahan naman sa pagpepetisyon ng family is yung schedule naman 'yan nagbabago. So, yung disability, it changes, and even kahit yung petition ng mga empleyado, it changes, in fact, every month 'yan, eh. So, Oh, really? mino-monitor 'yan ng mga beneficiaries. Every month tinitignan nila yung disability. So, may mga panahon na bumibilis, may mga panahon na bumabagal. Okay, now we go to the more, sabihin na natin, dicey situations. So, kasi alam mo naman siguro, sikat na sikat yung term na TNT, 'di ba? Yung mga pupunta ditong turista tapos hindi na umuuwi. Marami pa bang gano'n ngayon? Nakakalusot pa rin ba yung mga TNT ngayon? Well, Yeah. marami pa rin, pero yun nga, medyo strikto ngayon Oo, dahil nanghuhuli. maraming hulihan. Mahirap ngayon ang kalagayan ng mga undocumented aliens, undocumented Filipinos. Oo. Dahil unang-una, yung iba sa tagal ng panahon nandito sila, they're able to build a life here. Mga ilang taon on average yung mga illegals dito na hanggang ngayon undocumented pa rin? Maraming, iba-iba. From say From 1 1 year year to 20 years? 20 years, paano pa Yeah, uuwi yun? oo. Tsaka So, puwede pa bang ma-legalize yung mga gano'n at um this point?
Marami naman kasing pathway to legalization, yun nga lang hindi siya gano'n kabilis. And since very aggressive ngayon ang Oo. panghuhuli, maaaring maunahan sila na mahuli bago pa matapos yung kanilang ginagawa na pathway to legalize their state. Hmm, Hindi na nila maintay. magkuwento ka naman nung mga anong mga kaparaanan na Mhm. ginagawa ba madalas ng mga Pilipino na tuloy napapahamak din sila? What comes to mind is yung mga kababayan natin na undocumented, dahil sa mga wala silang mga tamang papeles na makapagtrabaho, kahit anong trabaho na lang tatanggapin nila. Hmm, And of course, they're not protected. walang Hindi benefit walang siguro 'no? benefits, walang mga benepisyo, mga medicals and Kaya all yung that. insurance 'di ba? Yes, Ito pa naman mm. napakamahal ng insurance 'di ba? Kaya yun ang isa sa malaking problema nila dahil nga undocumented sila, bawal magkasakit. Mm, 'Pag nagkasakit ka, you have to pay out of pocket, eh, napakamahal nun, 'di mm. ba? And then of course yung iba, nasisira ang family dahil hindi sila makauwi ng matagal. Hindi naman sila puwedeng umuwi dahil iniisip nila kailangan nilang kumita dahil may mga pinapaaral silang mga anak, Mm, pinapaaral silang mga kapatid, pamangkin, and all mm. that. Hindi sila makauwi, marami pong nangyayaring ganyan. Aalis sa Pilipinas ang anak, wala pang 7 years old. And then nagka-college na yung anak, hindi pa nakikita kasi hindi Mm, makauwi. mm. Dahil alam niyang 'pag umuwi siya, hindi na siya makakabalik. Correct, yeah. Alam niyang 'pag umuwi siya, hindi na niya matutustusan yung pag-aaral ng mga anak niya. Mm. Eh, dito nga naman sa Amerika kahit TNT siya, napapaaral niya sa magandang eskuwelahan yung mga anak. But Pero you what know, kind of sacrifice oh, do they go through? it's a lot of sacrifice. Yung ano pa lang, eh, pagkakahiwalay pa lang sa pamilya ang laking sakripisyo na yun. Imaginin mo holidays hindi mo kasama yung family mo, Mm, Christmas, New Year, that's true. birthday ng anak mo hindi mo kasama, graduation hindi mo kasama. Oo nga nakapagpaaral ka ng anak na patapos mo sa kolehiyo, hindi mo naman nasubaybayan Mm, yung taon na na dapat na sinusubaybayan mo yung anak mo. Sa tagal ng panahon na hindi nila nakikita yung family nila, either nakakahanap sila ng iba o nakakahanap ng iba yung mga asawa nila sa nagkakaroon Pilipinas, ng kung ano-anong relasyon ano? nagkakaroon ng kung ano-anong relasyon, nasisira ang pamilya. Mm, Yung totoo. iba naman, dahil nga sa kagustuhan nila na maayos yung papel nila, they actually allow themselves to fall out of love dun sa mga asawa nila at to fall in love with a new person. Okay, what are you talking about? Ito yung mga naririnig namin no na parang nagpapakasal na Ito lang yung para lang nag-aasawa, oo, makakuha lang ng green oo, card, 'di ba? nag-aasawa. Well, I would like to give, our kababayans the benefit of the doubt na nagpapakasal sila dahil totoo naman na pakikisamahan nila yung mga asawa nila. Hindi lang ito ginawa to circumvent Totoo. immigration laws, kundi talagang pakikisamahan nila, mabubuhay sila na mag-asawa. But just the same, ang bottom line, iwanan nila yung mga dati nilang asawa, Mm, iwanan nila yung pamilya nila, mm. 'di ba? So, maayos nga yung papel nila, pero masisira naman yung kanilang Mm. relationship. Pero balita ko pati daw 'yan hinigpitan na ng immigration, eh. Well, that has always been the case. Talagang mahigpit talaga sa pagkuha ng green card based on marriage kasi tinitignan ng immigration kung totoo ba yung marriage. Hindi naman ito Paano nila bago. nalalaman nga na totoo yung pagpapakasal? Well, Kasi may interview 'yan, eh. May okey. interview. Lahat ng mga nag-asawa ng US citizen na nag-a-apply ng green card, sila'y dumadaan sa interview process. Mhm. And then they would have to submit documents showing na talagang totoo yung Marriage marriage. So, nila. ibig sabihin commingling ng funds, commingling ng Oh, resources, and oo. then may mga witnesses dapat na makakapagsabi na talagang totoo talaga yung Yeah, kasal. And then during the interview, oo. makikita ng officer na may mga questions and answers na kailangan masagot nila ng tama. So, that has always been the case. And hindi namin 'yan ini-encourage, of course, kasi napakalaki ng consequence, Anong okay. consequence? Well, unang-una, yung US citizen na pumasok into a sham marriage, they're facing jail time and very stiff and huge penalty. Kung ikaw ay foreign national or Filipino Mm, na pumasok sa ganyang marriage na hindi naman totoo at mm. nahuli kayo during the interview, hindi kayo pumasa,
magkakaroon ka ng permanent bar Mm. from getting a green card. Oh, wow. So kahit in the future, meron ka ng opportunity to get Yeah. a green card kasi nag-asawa ka na ng totoo, Oo, hindi ka na eligible kasi ayan. may bar ka na. So there's a lot at stake. So we always tell people, wag kang pumasok sa ganyan. And then aside from that, yung fear. Yung fear na anytime you could be arrested. Like right now, there's a growing fear among undocumented immigrants na anytime you step out of the house, pwede ka arestuhin. Oh my 'Di ba? gosh. Hindi Yeah, ka secure. Imagine mo yung araw-araw dala mo yung nervyos na yun. right. Hindi healthy yun, Kaya yung iba, nagre-rely na lang talaga dun sa hope na magka-amnesty balang araw. Right, yeah. Which Madalas ba nangyayari yun? hindi, hindi, So, hindi. talaga. Lalong-lalo na kung hindi gano'n ka-unified ang Kongreso kasi siyempre ang amnestia will come from Congress. Oo. Eh, kung hindi naman unified ang House and Senate, there's been a lot of bills pending now aiming to give amnesty, but none has become a law. What about yung pagkuha ng tourist visa? Parang naririnig namin, nababalitaan namin, may mga nade-deport, hindi tinatanggap sa immigration pag-land dito sa airport, sa Mhm. LA halimbawa. So Madalas ba yun? well, because of the intensive vetting. Ngayon, one thing that the public needs to know is that there are a lot of agencies involved in this. Okay? Akala ng iba, immigration. Ang immigration is comprised of different entities. Well, unang-una, ang pagkuha ng visa, yan ay under the Department of State, Mm. which is yung mga embassies all over the world. 'Di ba? Pero ang pagkuha mo ng status pagdating mo sa Amerika, ibang departamento 'yan, Homeland Security Mm. 'yan. Yung mga officers na mag-i-interview sa'yo sa airport, they are Customs and Border Protection Officers, CBP, under Homeland Security. Homeland na ba yun? Homeland na 'yon, hindi Okay, na hindi 'yon na yun yung Department of State State, Department. iba na 'yon. So, Oo. binigyan ka ng Department of State ng visa, dumating ka sa airport, yung mag-i-interview sa'yo sa airport, CBP na 'yon, Iba na. iba na 'yon. O so anong Oo. hinahanap nila? Ang hinahanap nila is kung ang purpose ng pagpunta mo ay naaayon sa visang hawak mo. So, ito ngayon ang dapat maintindihan ng mga kababayan natin. Tignan mo yung visang hawak mo. Kung ang visang hawak mo ay visitor, dapat ang intent mo mag-visit. Oh, yes. Okay? Hindi hindi dapat ang intent mo magtrabaho o O maghanap mag-asawa. ng asawa o mag-aral kasi ang visa mo is tourist visa. Mm. So yan ngayon ang tinitignan nila, ini-interview nila, 'di ba? May mga incident pa nga ngayon, Luch, na tinitignan nila ang cellphone. Tinitignan nila kasi baka mamaya may mga text messages dun na, "Oh, magsisimula ka na magtrabaho bukas, Oo. pagdating mo." Hindi, alam mo, Oo, kukuwento ko lang sa'yo, oo, nung pagpasok ko ngayon, itong oo, last, entry namin, 'di kasama ko yung dalawang mm. anak ko, tapos, 'di nagtatanong siya, "O anong gagawin niyo, saan kayo titira?" The usual 'no. Pero napapansin ko, nakita ko yung computer niya, nakita ko gino-Google niya ako. Ah, totoo yan, Kasi tinanong niya, "So what do you totoo do? yan. Are Mm, you are you working?" Tapos sabi ko, "No, I'm retired." Sabi ko yan. gano'n. Tapos sabi niya, "What did you used to do?" Sabi ko, "I was a journalist." Tapos 'di akala ko tapos na ako. Mamaya nakita ko, mukha ko yun. Ano yung Wikipedia? So, Meron, parang may gano'n totoo na yan, sila totoo 'no. So yan, sabi ko, oo. "Wow, talagang." Kasi titignan nila, totoo ba yung sinasabi mo, yung bang purpose mo is consistent with the visa that you're showing Right. me. And then ang isa pa nating dapat tandaan is, paglabas mo ng airport at ikaw ay meron ng status, Oo, okay? Halimbawa binigyan ka ng 6 months, oo, so meron kang tourist status, oo. hindi na importante yung visa mo. Kasi yung visa mo ginamit mo lang to come in. Ang importante dito status. Ah, Ano yung status na binigay sa'yo at hanggang kailan? mm. Ito yung madalas na nalilito yung mga tao, eh. Binigyan sila ng 10 years visa, Yeah. pumasok sila sa airport, 'pag tinanong mo, "Hanggang kailan ka dito?" "Ay 10 years ang visa ko, eh, Ay, mali. 10 years ako." Hindi Mm. tama yon. Kasi 10 years ang visa mo, pwede mong gamitin for 10 years pabalik-balik. Pero for every instance of entry, tignan mo kung hanggang kailan ka lang binigyan. Kung binigyan ka lang ng 6 months, you have to leave before the 6 months is over. Otherwise, Otherwise, out of status ka na.
6 And months and 1 day, ikaw ay out of status na. so, Puwede ka ng illegal deport, ka na, illegal illegal ka ka na. na, oo. And then this is a very, useful tip. Gone were the days na nakatatak sa passport kung hanggang kailan ka. That's right, wala na nga Wala na silang yun. tatak eh. Ay, hindi alam ng maraming kababayan natin yon. Ang kailangan mong gawin, mag-login ka sa website ng ICE, Immigration and Customs Enforcement. Mhm. I-pull out mo yung iyong Form I-94. Hindi na yun ngayon I-94. binibigay. Dati kasi may puting papel That's na right. ini-stapler sa passport. Yes. Doon mo malalaman kung hanggang kailan ka. Wala na nun ngayon. Ngayon, ilalagay mo yung iyong pangalan, passport number, date of birth, nationality, para malaman mo kung hanggang kailan ka binigyan. Mhm. Huwag kang mag-assume. Huwag kang mag-assume na binigyan ka ng 6 months. Dahil for all you know, 3 months lang binigay sa'yo. Hindi ba Kasi automatic yun? hindi Pag automatic yun. tourist, di ba? Nasa discretion ng officer yan. Pwede kang bigyan ng 3 months, 4 months. Lalong-lalo na kung ang visa mo is tied up to a specific event. Halimbawa, Oo. mag-a-attend ka ng convention. Oo. Pwede Right. kang i-allow lang na magstay up until the convention. Correct. Ano mangyayari nga kunyari na overstay ka na pala? Wala na. Overstay ka na. Yan na yun, TNT ka. Eh, kahit Oh, 1 day lang kunyari, kahit ma-overstay ka ng 1 day, pag alis mo sa Amerika, may record paso ka na na. ang visa mo. Hindi, Ibig pero sabihin, di mo na siya pwedeng gamitin pabalik kasi nag-overstay ka. what? Yung Yes. visa mo parang Yes. kumbaga Okay. Yes. anong tawag doon? Void. Mavo-void. Yeah. And hindi lang yun. Yung mga nag-overstay from 6 months to 1 year, bukod sa voided na ang visa, hindi na makakabalik for 3 years. Oh, wow! At yung nag-overstay ng more than 1 year, banned or barred from coming back for 10 years. O dapat alam Oo. pala natin yan. So, So, it's dapat something, chine-check yeah, talaga you have to natin. check. You have to check. Hindi Tapos pala. ito pa yung magandang reminder sa ating mga kababayan na may tourist visa. Kahit 10 years yung visa mo, huwag mong i-assume na every time you enter, automatic kang papapasukin. Kasi, maaaring magduda ang officer kung bakit ka balik ng balik at napakabilis ng duration. So halimbawa, dumating ka ngayon, inubos mo ang 6 months, bumalik ka na naman after 3 months, nandito ka na naman. Mahirap paniwalaang nagbabakasyon ka uli. Anong dating 6 sa na buwan ka kanila nang nun? nagbakasyon tapos magbabakasyon ka na naman. Diba? So what's wrong with that if I'm wealthy and I can afford it? Well, you'll be subject to questioning, and if you could justify na marami akong gustong puntahan, kaya ko naman, Oo. pwede kang papasukin. But the thing is, there's already a presumption on the mind of the CBP officer na, teka muna, balik ka ng balik, wala ka bang trabaho sa Pilipinas? Wala ka bang Mayaman pinagkakaabalahan? ako, hindi ko No, di kailangan ba? mag-work. So Yan. yun ang medyo pitfall kung inuubos mo yung 6 months mo. Kung inuubos mo, medyo matatagalan bago ka makabalik kaagad. Pero Mm. kung hindi mo naman inuubos, let's say for example, ngayon 2 buwan ka lang, dinalaw mo lang yung ailing parents mo. Oo. Umuwi ka, bumalik ka kasi may a-attendan kang kasal, walang masyadong problema kasi hindi mo mina-maximize eh. Correct. Pero kung minaximize mo yung bakasyon mo, Mm. tapos after 2 months nagbabakasyon ka na naman, Mm. aba, professional bakasyonista ka, Oo. pwede silang magduda na nagtatrabaho ka. Ayun. Okay, let's talk about naman the green card. The Mm. ever desirable. Ang tawag ng mga kababayan natin, berde. Ganun ba? Verde na ba? May berde ka na ba? Literal na green Literal na pastures green. to Ayun naman, anong mga pitfalls ng being a green card holder? Well, unang-una dapat maintindihan natin na ang green card holder ay permanent resident. So take note of the word permanent. That's a very important word. Ibig sabihin, permanente kang naninirahan sa Amerika. Dito ka nagtatrabaho, dito ka nakatira, dito ka nag-aaral. Sorry for that. Kung ikaw, alis ng alis, o kaya naman, every time umaalis ka, nawawala ka ng matagal, pwedeng magkaroon ng presumption na hindi ka dito talaga permanently residing. Gone were the days na pwedeng gawing bus stop ang Amerika. Kasi nung araw, maraming ganyan. Green card holders, uuwi ng Pilipinas, titira doon. Pag 6 months na, babalik. Magstay dito ng 2 araw. Aalis na naman. Magstay na naman ng 6 months sa Philippines. Pag malapit na mag 6 months, babalik.
stay dito ng 2 araw. So, 'Pag hindi talaga ganyan, sila hindi residente, talaga 'no? sila resident. Nakakakita ng pattern yung officer na mas matagal pa yung time na wala ka. So, you're not permanently residing in the States. And what will happen if they Puwede see that? silang ma-refuse ng entry for abandonment of their green card. Of course, as a green card holder, puwede nilang labanan 'yan sa Mm. immigration court. Oh. Puwede nilang sabihin na, "I'm gonna, bring my case before an immigration judge." But that's very stressful. Mm. Kasi, Right. that's a removal proceedings and you don't want Medyo to, yeah, costly. you don't wanna do that. So, kailangan lang kung ikaw ay magbabakasyon ka lang ng panandalian. Oo. I-resume mo yung residente mo sa Amerika, dahil Mm. permanent resident ka, eh. Yes. Ngayon kung talagang fino-foresee mong mawawala ka ng matagal, Mm. mawawala ka ng 1 taon, Mm. para hindi ka magkaproblema pabalik, mag-apply ka ng tinatawag na re-entry permit Pagka bago ka umalis. bago pa lang Yeah, umalis, bago ka sabihin natin. umalis mag-a-apply ka ng re-entry permit. The re-entry permit allows you to be gone from the US more than a year, nang Oh, hindi mo nawawala ang pagiging green card I holder. see. But there has to be Mm. a purpose for it, I suppose. Yeah, oo, you will Okay. have to state the purpose ka. Yung Oo, iba tinatapos ang pag-aaral sa correct. Pilipinas, yung Oo, iba may negosyong wina-wind down. oo, Basta you have to state a purpose. oo. And then siyempre maaapekto niyan yung number of years na ina-accumulate ng green card holder to become a US citizen. Mm. Kasi, normally a green card holder needs to be a permanent resident for 5 years Before they before can be. mag-apply ng US citizenship. Oo, Eh, kung nawala ka ng 2 taon, makakabalik ka nga, pero affected yung bilang ng tama. 5 years mo. So yun lang ang ano nun, yun lang ang Mm. disadvantage. Pero at least makakabalik ka. Right. So that's one thing that green card holders need to remember. Mm. Okay, dapat dito ka naninirahan sa Amerika. What about yung citizenship mismo? I mean, ang dami kong kilala ng forever green card holders at walang balak maging citizen. Is that even a possibility? Wala naman, problema kung ayaw mong maging US citizen. Puwede kang green card Pupuwede naman holder na green lang card holder, eh. I forever. have a lot of clients na from other nationalities na hindi sila nag-u-US citizen. Like yung mga Japanese clients ko, Oo. they prefer to be, permanent residents lang kasi ayaw nilang mawala yung pagiging Japanese nila. Ayun. Kasi gusto nila upon retirement, babalik sila sa Japan, dun sila magre-retire. So it's okay. Oo. It's not a problem. Yun nga lang, mami-miss mo yung mga advantages ng pagiging US citizen. Okay, I would be remiss if I didn't ask you exactly how much it would cost to hire an immigration lawyer like you. For Filipinos, I mean, kasi yan lagi Oo. ang ano, eh, 'di ba, Mm. points of curiosity Mm. nila, eh. Magkano ba magbayad ng immigration lawyer, mga gano'n? Anong range niya, Maganda tsaka diyan, marami tayong kababayang abogado na nagpa-practice ng immigration. And it's a very, it's a good number of attorneys are doing immigration. So it's a pretty wide immigration community. Okay. So marami silang choices. So Mhm. marami silang mapagpipilian. Mm. And I would say na kahit sinong immigration lawyer na Filipino na puntahan mo, they will really do their best. Knowing how Filipinos work, 'di Yes, ba? yes. Masipag, Actually, mas practical marangal, talaga, oo, eh, oo. kumuha ng Because of Filipino the language, 'di immigration ba? Oo. lawyer. So Yes. so marami silang choices. Yung fees range naman nagva-vary yan depende sa experience ng lawyer. Mm. So yung mga bagong lawyers pa lang, siyempre mas affordable ang, tumataas yung range. Mm. And then the good thing is, a lot of Filipino attorneys, na I know, nag-o-offer ng payment plan yan 'pag Filipino ang clients. Ganda rin yun, Because it's our way of giving back to the community. It's true. Okay? So, pasintabi na lang po sa mga kliyente kong hindi Filipinos. Pero 'pag Filipinos ang client ko, we have a payment plan. Oo. It's a no interest payment plan. Yung iba discounted rate 'pag Filipinos, yung iba may affordable payment plan. Yung iba siyempre depende sa ability to pay, mga pro bono cases or, huge discounts. So, madaling kausap ang mga Filipino immigration attorneys. Ang gusto ko lang ipayo sa mga kababayan natin is mag-ingat po tayo sa pagtitiwala do'n sa mga non-attorneys. Kasi alam ko maraming gustong makatipid, kumukuha lang sila ng advice do'n sa mga hindi naman talaga abogado. Yung nag-decide na lang na, magpu-put up ako ng Immigration Assistance Office and then mag-a-assist ako. Gano'n. Marami po napapahamak sa gano'n kasi unang-una, wala silang liability. Dahil hindi sila abogado, wala silang lisensyang kailangang alagaan. So, hindi mo So medyo mahahabol. hindi mo mahabol.
and then maraming maling advice. So isa pa sigurong puwede nating i-advice sa mga kababayan, 'pag po nasa ibang bansa tayo, kung hindi pa tayo US citizen at tayo ay non-immigrant pa lang o green card pa Green lang, card. we have to be on our best behavior. Oo. Okay, hindi pupuwede na na very reckless ka, na naggo-go ka sa gumagawa ka ng mga crimes. Oo. Kasi lahat 'yun may mga consequences. Ngayon nga Even DUIs, yun na nga. may consequence 'yan. Kaya mag-ingat po tayo. Legal, Oo, naku. oo. Kaya Oo. kailangan we should be on our best behavior. Pero sa tingin ko naman ano 'yan, that's a universal requirement. Oo, Kahit nasaan ka, kahit nandun ka sa bayan that's natin, true. kailangan wag pa rin tayong gumawa ng kasalanan, 'di ba? Oo. Kailangan pa rin tayo maging Oo. mabuting mamamayan. Oo. When do Oo. you advise a client to just go home? Umuwi ka na. I always tell my clients, this is an issue of your not only your mental health, physical health, but your well-being. Kasi minsan, hindi na sapat yung kinikita mo sa na-e-experience mo. Dahil ang isipin mo, kailangan 'pag nakasama mo yung pamilya mo, buo ka, Mm. buo ka. Hindi pupuwede na pagkasama mo sila, nag-suffer ka na ng depression, meron ka ng kung ano-anong sakit, 'di ba? So ano pang klaseng reunion yung ma-e-experience mo? So, if you think this is causing you so much pain, anxiety, uncertainties, it's time for you to do a cost-benefit analysis. That's O true. kailangan mo ng mag-isip, is it worth it? Yung tanong mo kanina, 'di ba? Is it worth it? Kasi kung hindi ka mabubuo, you could go home and be whole, 'di ba? Totoo. Yeah. Oo. Manampalataya ka na lang na meron naman ding malay mo sa Yes. Pilipinas Yes, talaga yes. ang tunay na Yeah. lugar mo. And there's a lot of changes going on in our country as well, 'di Yeah. ba? Nagigising na yung mga Pilipino Yeah. sa mga Yung nangyayari. mga politiko lang dapat magising din. Okay. That's a topic for another time. Sa Thank you. Thank you, maraming Dr. salamat, Yala. Yuchi. This is really an honor. This Ay is really naku, an honor. sa amin This naman, is it's so enlightening something for that many I would really Filipinos. treasure. Thank you. Thank you. Maraming salamat. If you like what you just saw, don't forget to subscribe, like, and share. Thank you.